Hello! What's up guys? This is Nikki Ko. Once again, nandito tayo sa aking YouTube channel. So, if di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit that notification bell. Please like this video and share it to your friends. Today, magiging dating guru muna tayo. Kasi I will let you know kung paano ako pre-date, during the date, and post-date. And may surprise tayo sa dulo. So, abangan niyo. Ano bang ginagawa ni Nikki Ko bago makipag-date? Una, inaalam ko yung mga pwede or bawal na alamin dun sa tao. Siyempre, i-close mo naman muna yung tao eh. So, know your boundaries. Ano lang yung mga, sa tingin mo, feel niya na pwede niya pag-usapan muna kasi hindi pa naman kayo ganun ka-close. And hindi pa naman siya nakikita in person. Dapat, clear din kayo sa intentions niyo. Kasi, pwede naman kayo mag-meet sa gitna eh, kung date to marry, date to date lang, to test the waters. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Or date to fling-fling lang. Or kung ano man ang mapag-usapan ninyo para hindi kayo nag-e-expect. Kasi nag-e-expect ka, madalas salo ka dyan. So, after mong alamin yung level ninyo, dapat safe ka rin, syempre. Yun ang top priority. Dapat safe ka at mapafeel mo dun sa ka-date mo na safe din siya. So, kung pipili ka ng lugar nyo na pagda-datean, dapat yung hindi lang, dalawa lang kayo kasi baka isipin niya, kidnapin mo siya, isipin niya, killer ka pala, hindi niya alam. Pag pupunta ka sa date, dati ganito ako. Hinahanda ko yung pinakamagandang suot na suotin ko para pagdating ko sa kanya, ma-impress agad siya. Pero, nung mas tumagal na, mas tumanda na ako, ang mas naisip ko, gusto ko mapakita yung personality ko. Pasok yan sa ano susuotin mo, at pasok din yan sa kung ano pipiliin mong restaurant man, lugar man, it's a park, or kung meron kang malapit sa loob mo yung lugar, may sentimental value yung place. We're done with the pre-date. Punta na tayo sa during the date. And pasok rin to sa trabaho, sa kung ano mang meeting mo, kung ano mang engagement mo, dapat punctual ka palagi. Kasi it shows your respect dun sa tao. Meron ka lang agad hindi ka consistent dun sa sinabi mo. Kasi nagsabi ka ng oras, ganito, 7, tapos hindi pala. Sa ibang bagay na, sabihin mo, sige, this week, babakasyon tayo out of town, tapos di matutuloy, di away yun, kung kayo na nun, di ba? And pag nag-date na kayo, dapat be present. Kunyari, meron ka sinat na oras, ito, ialay mo itong oras na ito para sa kanya. Kilalanin mo, maging present kayo sa lugar, kung nag-i-enjoy kayo, kung gusto niyo yung ambience, yung pagkain, yung music, whatever. Kasi, isang sign of disrespect rin yun pag phone ka nang nagpa-phone or hindi ka talaga nakikinig dun sa sinasabi ng kausap mo, ng ka-date mo. Kaakibat nito is yung be engaging in listening. So, dapat active ka rin sa sinishare nung ka-date mong topic. Kailangan genuine, hindi dapat mong gawin, kundi dapat maging totoo ka na interesado ka dun sa sinasabi niya. Pero kapag na-feel mo na parang, hindi na talaga ako interesado. Huwag mo naman bastusin na, sorry, ayaw ko na kausapin ka kasi parang ang boring mo, ganyan. Hindi, wag ganun. Pa-unti-unti. I-explain mo rin sa kanya na parang, linawin mo. Babalik tayo dun sa know your intentions. Hanggang friends lang ba? Or gusto mo, date pa rin kayo. Hanggang dun lang yung level mo ngayon. Yun talaga yung key dito, communication. So, kailangan malinaw. Hindi pwedeng, hindi ko pa alam. Or pwede na naman siguro hindi mo pa alam at that moment. Gusto mo pa mas makita siya sa ibang klaseng date naman. Kasi kung simula, kumakain lang kayo, doon mo siya nakita sa table etiquette niya, manners niya. What if sa iba naman, kung paano siya mag-isip while she's driving or he's driving, baka mainitin pala ulo niya. Mura-mura siya. Kung nangyari traffic or may kumat sa kanya. Dati, ginagawa ko to na instantly ginajudge ko yung tao. I observe red flags, tapos lagi may judgment agad. Kunyari, ang ingay niya kumain, pero pwede naman i-correct yun. Tapos minsan kapag palengkera, magkapagkwentuhan, minsan ayaw mo yun. Minsan gusto mo yung very feminine kapag sa babae. Yun yung prefer ko ngayon. Pero nung mas nag-age na ako,
mas na-realize ko na yung mga ganun nilang actions, baka na-pick up nila sa dating pinagdaanan nila. During the date, minsan kasi, minsan aggressive, or minsan clingy ka, or whatever. Baka ma-off agad sa'yo yung kadate mo. Usually, yung being touchy, holding hands, or sa words mo even. Pwede rin na parang masyado ka naman super parang in love ka agad. Naging aggressive ka dun sa part na may iba kang intention. Ultimately, dapat sa date nyo, pakita mo na totoong nag-e-enjoy ka. So, have fun. Enjoy mo lang yung proseso. Kung di mo naman gusto, mag-usap kayo. And post-date. Dito na tayo sa post-date. Pagka-uwi mo, ano bang kailangan mong gawin? I-check mo kung sa loob-loob mo ba, interested ka ba talaga sa tao na yun. So ngayon, communication pa rin, pero kausapin mo sarili mo. Kung gusto mo ba siya maging kaibigan, kadate lang, kalandian, o bakit, pwede naman yun ah. Kung tugma kayo, yun din yung gusto niya. Landi na, okay, hindi ka pa ready sa totoong relationship eh. Kesa naman magkasakitan kayo, di ba? Umasa na isa, tapos wala naman pala. Or kung date to marry na ba kayo, ganyan. And dapat sa lahat ng moment na yon sa pag-decide mo, maging honest ka sa sarili mo muna, maging honest ka rin sa tao to be fair. If everything fails, hindi mo nagawa lahat ng isip mo o pinlano mo, pwede ka naman matuto sa experience. Again, communication is the most important. Dapat malinaw yung pag-explain mo. Hindi lang, ito sinabi ko, tapos bahala na. Ito na ang surprise ko para sa inyo. Meron tayong hinanda na makakadate ko. Gusto kong ma-experience or mapa-feel sa inyo. Or kung sino man yung lucky makakadate ko kung paano ako makipag-date ang isang Nikki ko. Ang mechanics lang nito is please like the video, mag-subscribe ka sa aking YouTube channel, and invite 3 friends at imbitahan mo rin silang mag-subscribe. And syempre, comment mo dyan kung bakit ikaw yung karapat-dapat na makadate ko. Lagay mo yung hashtag na date with Nikki ko. Sino kayang maswerte o mapipili natin? Let's see. See you sa date. And para i-announce natin kung sinong mananalo, maggagawa tayo ng live stream at doon natin i-announce kung sino yung mapipili kong kadate. And pipiliin ko siya doon sa sasagot ninyo. So, galingan nyo, magpaka-totoo kayo. Kasi sasabihin ko sana magpaka-sweet kayo, pero hindi pala yun. Magpaka-totoo kayo kung bakit nyo gusto. So, yeah. Hindi pa nakapag-subscribe, ito na yan. Subscribe ka na, like it, share it with your friends, and I'll see you guys sa date and sa next video. Peace!